Habang sa loob naman ng unibersidad kung saan naiwan si Boysen, nagtungo siya sa gusaling Bagatsing at naabutan niya ang kaniyang kaibigan sa kabilang block na si Gilder. Inis na inis ito sa kanyang binabasa, kaya't nilapitan niya at nagbakasakaling may maitutulong siya rito. Ibinaba niya ang kanyang gamit upang maalalayan ang kabarkada. Bato, kagigil. Bakit walang signal? Nagbabayad naman ng tamang buwis ang mga magulang ko ah. Di tulad ni bakit kaya ganito sa pamantasan? O kalma, ano ginagawa mo ba Nandito ka pala. Bilis nga. Bones and Banes, pamilyar ka ba sa idiom na to, pre? Common sense lang yan Boons are the benefit, pains are the distress. Boons and pains, something na nagbibigay ng benefit and distress. Ano pang pinabasa mo? Paper ni Joseph Ching Velasco. You are cancelled. Virtual collective consciousness and the emergence of cancel culture as ideological purging. Yan! Social media certainly brought forth boons and pains in modern life, from the convenience of shopping online to the pervasiveness of deliberate network disinformation. Tama, pati cancel culture. Teka, ang haba ng Gilder. Parang nabasa ko na. Chika ko na lang sa'yo yung mga naalala ko. Sa isang trial, tandaan mo, merong judge, jury, executioner, pati audience, syempre, pati paratang sa nasasaktal. Nung panahon ni Jesus Christ, isa sa mga kaso niya ay blasphemy, as he have claimed to be the Son of God. Yung judge doon si Pontius Pilate at ang jury naman ay yung crowd. Pinapili pa nga sila sa mga papalayain sa mga nakapako sa krus, pero si Barabbas ang pinagbigyan nila. Ibig sabihin, nasa crowd ang kapangyarihan. Ang executioner, syempre yung Roman soldiers na nagsagawa ng crucifixion. Na-cancel sa Jesus dahil taliwas siya sa paniniwala ng karamihan. So may cancel culture na dati pa. Magandang halimbawa. Oo nga naman, si Jesus ay biktima ng cancel culture. Recently, si Maris Chacal, cheating issue naman. Na-cancel din siya, diba? Pinitawan na rin siya ng iba niyang sponsors. Tignan mo ha, dito sa kanya, meron ng social media, pero ang judge, ang jury, ang executioner at ang audience ay ang publiko mismo. Mga taong gumagamit ng social media. Yan ang kapangyarihan ng social media. Maraming benefits tulad ng instant communication, pero marami ding downsides tulad ng cyberbullying. Pero teka, di ko pa rin tatanggol si Maris ha? Maraming salamat, Boysen. Angas mo talaga. Maliit na bagay tol, tanong ka na lang kay Master Weathercard. Oh, siya rin pala prof nyo. Master, Matapos ng kanilang pag-uusap, ay bumaba na muna si Boysen upang magliwaliw sa field. Nagkataon namang nakasalubong niya si Davis, kaya naghanap sila ng makakainan. Mahaba ang bakanteng oras nila sa araw na iyon, kaya iniisip nila ang mga dapat at kaya pa nilang gawin.